Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Makakaranas tayo ng mga pangyayaring hindi inaasahan. Mga sitwasyon na susubok sa ating paninindigan. Ngunit ang katarungan, gaano man ito kahalaga, ay natatabunan din ng takot kapag buhay na ang nakataya. Paano nga ba'y paglalaban ng tama kung kapalit nito ang sariling kaligtasan? Magagawa pa nga ba nating lumaban o manahimik na lamang? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Fred. Upang itago ang identity ko para sa seguridad naming dalawa ng kaibigan ko, natawagin naman natin sa pangalang Jose. Gusto ko lang pong ibahagi ang nakakagimbal na karanasan namin na hanggang ngayon ay hindi namin nakakalimutan. Higit 2 dekada na nga ang lumipas. Kahit na anong pilit naming pagbura noon sa aming alaala, tungkol sa nangyaring yon ay binabangungot pa rin kami sa nasaksihan noon kahit na tapos na. Hindi ko nababanggitin pa ang pangalan ng mismong lugar, Papa Dudut, para hindi na makaladkad pa ang lugar na yon sa anumang issue. Dahil nung panahong mangyari ito ay hindi pa gaanong nauuso ang mga high-tech na gadgets o cellphones noon. Kung meron man ay hindi pa afford ng mga tao. Kaya iilan lang din ang nakakaalam sa mga nangyari. Pero alam kong maraming nakakaalam na taga doon. Maging ang namumuno noon na kapag narinig nila ang ibabahagi kong kwento, ay mapapasabi na lamang silang alam nila ang tinutukoy ko. Nangyari ito sa parteng Luzon, sa isang island ng Pilipinas. Nang inimbitahan si Jose ng kaibigan niyang si Marlon sa isang kasal ng kakilala daw nito. Sabi sa akin ni Jose, ang sabi daw sa kanya ni Marlon ay doble celebration yon dahil eksaktong may ipinagdiriwang na fiesta din sa bayan nila. Nung una ay nag-aalangan akong sumama kasi hindi naman ako yung inimbitahan, kundi siya lang naman. At hindi ko rin naman kilala ang kaibigan niyang nagyaya sa kanya. Pero dahil halos hindi na ako tinantanan, sa pangungulit niyang samahan ko raw siya. Kalaunan ay napapayag din niya akong pumunta. Kinabukasan din kasi ay day off namin sa trabaho at wala rin naman akong lakad noon, Papa Dudut. Pagdating nga namin sa lugar ay ramdam agad naming dalawa ang kasiyahan. Halos hindi nga maipinta ang pagkakangisi sa mukha ni Jose. Bukod kasi sa maraming nagyayayang mga taga roon na pumasok daw muna kami sa mga bahay-bahay nila at kumain muna ng mga handa nila, ay marami din talagang mga magagandang dalaga doon, Papa Dudut. Pero dahil may pupuntahan pa kaming bahay, magalang kaming tumatanggi sa mga alok nila. Napaisip pa nga ako noon na buhay pa rin pala ang mga fiesta sa mga probinsya at ipinagdiriwang pa din talaga ito ng ibang mga lugar nang may pagkakaisa. Hindi tulad sa hometown ko na wala nang ganong handaan
at mga banderitas na nakasabit sa kalsada katulad ng sa kanila. At halos lahat ng kanto ay may nag-iinuman. May nadaanan din kaming mga nagbebenta ng inihaw sa gilid ng kalsada. Kung saan ka lumingon, Papa Dudut, maririnig talaga ang tugtugan ng mga speaker na parang nagpapaligsahan. Pagdating sa sadya naming bahay ay namangha ako sa ganda ng pagkakaayos noon at lawak ng harapan ng kanilang bakuran. Nakaayos na ang mga mesa at upuan para sa mga bisita. Napagtanto ko kaagad na doon gaganapin ang pagtitipon pagkatapos ng kasal sa simbahan. Sinalubong kami ng kaibigan ni Jose na si Marlon bago kaming dalawa ipakilala sa isa't isa. Doon ko nalaman na kaibigan nito ang groom. Natatandaan ko pa nga na niyaya niya kami agad pumasok sa bahay para kumain daw muna dahil tanghali na noon at oras na rin para mananghalian. Eksaktong palabas noon yung groom to be. Ipinakilala niya kami at masaya naman namin itong binati. Iniabot din namin ni Jose yung dala niyang regalo dito. Si Marlon din ang sumama sa amin na pumunta sa likod ng bahay para kumuha ng pagkain. Ang daming malalaking kaldero na may iba't ibang putahe at mga babae at lalaki na nagkakandara pa sa paghahanda ng pagkain para sa kinabukasan na kasal. Pero dahil nga besperas pa lamang, may pasayaw doon muna at kaunting inuman para sa mga kamag-anak at mga malalapit na kaibigan ng gabing yon. Dumating ang gabi at masaya ang lahat ng mga naroroon. May mga tumatawa, may sumasayaw at may mga lasing na. Halos ang iba ay hindi na makatayo. Habang kami ni Jose ay ini-enjoy din namin ang pakikipagsayaw sa mga dalagang pumunta sa okasyon. Pero bandang hating gabi, Papa Dudut, nagkaroon ng gulo. Isang lalaki ang bigla na lamang pumunta sa gitna ng sayawan. Hindi ko siya kilala pero halata sa galaw niya na sobra na ang tama ng alak. Hindi ko na yon pinagkaabalahang pansinin pa dahil normal lang yon na may ganong tao sa pagtitipon dahil may nagiinuman. Pero hindi nagtagal ay nakarinig kami ng sigaw ng isang babae. Base sa pagkakasigaw niya, mukhang nahipuan ito sa maselang bahagi niya ng isang lasing. May lalaki din na pumagitan sa gulo. Dahil nga sa mga nangyari namatay yung tugtog kaya biglang natahimik ang paligid. Lahat ng atensyon naming nandun, nasa bride at sa dalawang lalaking nagkakainitan. Lumala pa yung sagutan ng dalawang lalaki. Nagmurahan sila at halos magsuntukan na. Pero mas dehado yung nakainom dahil natutumba-tumba ito. Mabuti na lamang at may mga kamag-anak ng bride at groom na agad na pumagitna sa kanila, kundi baka dumanak ng tuluyan ng dugo doon. Pinilit nilang paalisin sa maayos na paraan yung lasing pero ayaw paawat. Tuloy-tuloy pa rin itong nagmamatigas na hindi daw siya aalis kasi invited naman siya at wala naman daw siyang ginagawang masama. Nandun lang daw siya para mag-enjoy. Hindi naman daw niya sinasadyang mapahawak sa bride dahil may tumulak daw sa kanya. Hindi namin alam kung ano ang paniniwalaan. Parang may pagkamayabang din kasi yung lasing. Siguro dahil na rin sa tama ng alak. Bukod doon ay narinig ko pa na sabi ng isang may edad ng lalaki, "Umuwi ka na. Hindi ito lugar para manggulo ka. Umayos ka ha?" Mahina lang yung pagkakasabi pero may mauulinig pagbabanta doon. May mga sinabi pa ito pero hindi ko na yon inintindi pa. Doon ko lang nalaman na tatay pala iyon ng bride. Hindi nagtagal ay medyo kumalma na din ang sitwasyon.
Pinilit nilang inilayo yung lasing na natumba at nanggulo. Ineskortan ito palabas hanggang sa parang kusa na rin po itong naglakad. Palayo bitbit ang bote ng alak. Kasama nito ang ilang mga lalaking naglalakad palabas ng bulwagan. Marahil para masiguradong hindi na ulit ito mangungulit na pumasok. Papadudot tuloy-tuloy lang po ang sayawan noon hanggang madaling araw. Parang ang walang nangyari dahil abala ang lahat sa pakikipagsayaw, kwentuhan at walang hintong kainan. Kaming dalawa ni Jose ay may mga nakagaanan na rin ng loob sa ilang pamilya ng mga ikakasal dahil ipinakilala kami ni Marlon sa mga yon. Pasado 2:00 na ng madaling araw, nang mapansin kong medyo mabigat na ang tiyan ko dahil sa dami ng nainom naming alak. Kaya niyaya ko si Jose na mag-CR. Pero dahil nakakahiya namang pumasok sa bahay ng mga ikakasal, naghanap na lang kami ng madilim na lugar kung saan ay pwedeng umihi. Dahil naiihi na rin naman siya ay agad niya akong sinamahan. Dali-daling dumiretso kami sa may likod ng bahay kung saan ay maraming tanim na puno ng saging at maraming nagtataas ang makakapal na damo. Habang naglalakad kami papunta sa medyo masukal na bahagi ay napansin kong may 4 na lalaking dumaan sa kung saan ako nakaharap. Mukhang hindi naman kami napansing dalawa ni Jose dahil para silang nagmamadali. Nilingon ko noon si Jose na kasalukuyan nang nagbabawas ng laman ng pantog niya. Tinanong ko siya kung nakita ba niya ang nakita ko pero sabi niya ay hindi daw. Tinanong din niya kung ano raw ba yon. Sinabi ko kaagad sa kanya ang kakaibang nakita ko na dala ng mga yon na parang nakabuhol na tela o sako yata yon. At tingin ko nga ay nabibigatan sila. Nang mga sandaling yon papadudot ay bigla akong kinutuban ng kakaiba. Pakiramdam ko ay parang may hindi tama silang ginagawa. At dahil nakainom na po ako ay mas lumakas ang loob kong sundan sila. Narinig kong tinawag ako ni Jose at tinanong kung saan daw ako pupunta. Pero hindi ko naman siya pinansin. Maingat kong sinundan ang 4 na lalaki hanggang sa makarating kami sa parang gubat na po yata yon. Dahil nagtataas ang punong kahoy na po ang nakikita namin ay nagulat pa nga ako nang makita kong nasa tabi ko na si Jose. Hindi ko nga po alam na sumunod pala siya sa akin. Nagkatinginan pa nga kaming dalawa at sabay na napakubli sa matalahib na bahagi ng lugar dahil bigla na lamang napa-flashlight yung isa sa 4 na sinusundan namin. Nang marinig na naming nag-uusap na sila ay doon kami dahan-dahang sumilip muli. Kitang-kita namin yung 4 na lalaki na nakatayo palibot sa ibinagsak nilang malaking parang sako sa lupa. Para ko nanlamig bigla papadudot nang makitang tao ang laman noon. Napatingin agad ako kay Jose. Kita ko rin sa mata niya ang parehong kaba na nararamdaman ko ng sandaling yon. Fred, nakita mo ba yon? Tao yun, hindi ba? Bulong ni Jose na halos hindi ko na marinig. Oo, sagot ko. Medyo nanginginig pa nga ang boses ko kasi may ideya na ako sa pwedeng sumunod na mangyari at alam kong hindi yon maganda. Tahimik lang naming sinundan ang tingin ng mga ito at pinakinggan ang mga pinag-uusapan nila. At doon lang din namin napagtanto na yung taong pinalilibutan nilang nakaluhod at umiiyak habang nagmamakawa sa kanila na huwag papatayin ay siya rin pala yung lalaking lasing na pinaalis sa kasiyahan kanina. Hindi nagtagal, isa sa 4 ang humugot ng itak. Hindi ko may paliwanag papadudot pero ramdam ko na may masama silang balak sa lalaking takot na takot. Tinawag pang tito ng lalaking lasing ang isa sa 4 na sumagot naman ng gago ka pala eh. Pinahiya mo yung ikakasal doon. Tarantado ka. Tapos bigla na lang nitong sinuntok ang lalaking lasing kasabay ulit ng pagmumura dito.
Para akong napako sa kinakatayuan ko dahil hindi na ako makagalaw. Hindi na rin ako makapagsalita sa pagkabigla. Inisip ko na rin ang pwedeng gawing pagtakas oras na malaman nilang nandun kaming dalawa at pinapanood sila. Biglang nagsalita yung isa sa kanila at sinabing huwag kayong maingay. Tapusin na natin to bago may makakita. Kailangan na nating bumalik doon. Natutuwang itinaas ng isa ang kutsilyong hawak nito. Simulan na natin, mabilisan lang to. Base sa kilos at pananalita nito ay halatang malakas na ang tama ng alak sa katawan. At doon na nagsimula ang pinaka nakakatakot na parte ng gabing yon, Papa Dudut. Halos bumaliktad ang sikmura ko nang makitang hinawakan ng dalawang lalaki ang magkabilang braso ng biktima, habang ang isa doon naman sa mga paa. Ang isa naman ay umupo sa may tiyan para hindi makagalaw ito at wala ng pagkakataon upang makatakas pa. Pagkatapos upuan, dahan-dahan itong sinuksok sa bibig ng lasing ang kutsilyo. Kitang-kita ko ang pagpupumiglas niya pero mahigpit ang hawak ng tatlo. Narinig ko ang mahina pero nakakaawang pag-ungol mula doon sa biktima habang pinagsasaksak nila ito ng maraming beses hanggang sa mawalan ng buhay. At doon lang sila huminto. Sumunod na nangyari ay narinig kong inutos ng isa na maghanap daw ng mga tuyong sanga at mga dahon dahil susunugin daw nila ang katawan nito. Ang sabi pa nito ay pagpira-pirasuhin daw muna para madaling madispatcha. Sabi naman ng isa ay kunin daw yung malaman na parte para pandagdag sa handa. Ilang sandali nga lang ay sinimulan nilang katayin ang bangkay. Pinira-piraso ng mga ito at nilagay sa dahon ng saging ang iba. Ang ulo at ang natitirang parte noon ay sinunog matapos tuhugin gamit ang sanga ng kahoy. Halos sumakit ang sikmura ko noon sa nasaksihan ko, Papa Dudut. Para bang hindi sila tao. Nakakahindik ang iba pang mga ginawa nila na halos hindi kayanin ng sikmura ko. Maging si Joseph ay tuluyan ng nasuka. Pero pigil na gumawa ng ingay dahil malilintikan kami kapag nakita kaming nandoon. Nanginginig man at takot na takot kami para sa buhay naming dalawa. Nanatili pa rin kami sa pinagtataguan namin ng sandaling yon. Akala ko ay doon na matatapos ang lahat ng karumal-dumal na ginawa nila. Pero hindi pa pala, Papa Dudut, dahil kinuha pa ng isa yung inihaw na ulo at saka hiniwa ang tenga. Ang nakakahindik na ginawa pa nito ay nang simulang kainin ang tinapyas na tenga na hawak nito. Pinagsaluhan nilang kainin yon. Enjoy na enjoy yung tatlo sa pagkain. Pero yung isa ay parang nag-alangan na isubo ang inabot sa kanya. Nang mapansin nyo ng isa ay tinutukan nito ng kutsilyo. Narinig ko pa ang sinabi nitong kainin mo kundi ay patay ka sa akin. Maya-maya yung lalaking parang leader nila. Ipinasok ang kamay sa bibig ng sunog na ulo. Hinila at pinutol nito ang dila bago hinati sa apat na bahagi at sinimulan ding kainin. Papadudot nang makita ko yon ay halos sumuka ako sa damuhan. Naisip ko pa nga na mga aswang ba sila? Putik, paano nila nasisikmurang kumain ng bangkay? Ramdam ko din ang panginginig ng buo kong katawan at pagkakasindak sa mga nasaksihan. Si Jose pawis na pawis din na parang nilalagnat dahil sa panginginig ng mga kamay nitong kasalukuyang ipinangtakip sa sariling bibig. Nagdahan-dahan siyang lumapit sa akin at hinila na ako. Tol, kailangan na nating umalis dito. Bulong niya sa akin. Halos hindi na makalabas ang boses niya dahil sa takot na may makarinig sa amin ang oras na yon. Halos manghina po talaga ako sa nakita ko, Papa Dudut. Hindi ko na alam kung paano pa ako makakahinga ng normal. Ramdam ko ang tindi ng kaba sa dibdib ko at habang pinipilit kong hindi gumawa ng ingay, gustuhin ko mang umalis na sa lugar. Pero bigla kong hindi maigalaw ang mga paa ko kahit na anong
pilit kong gawin. Para kong nakapako sa kinakatayuan ko. Nangangatog din ang mga tuhod ko noong sinubukan kong makatayo mula sa pagkakaswat. Na parang anumang sandali ay mabubuwal ako. Sa nervyos din po, feeling ko kapag tumakbo kami ay baka magkanda dapa-dapa kami nang wala sa oras. Ramdam ko ang malamig na hangin na dumadampi sa bato ko dahil sa mga namuong pawis dala ng sobrang takot. Mas lalo pa akong kinilabutan ng ilang sandali lang ay narinig kong tumawang isa sa mga lalaki matapos nguyain ang piraso ng dila. Hilaw pa, sabi nito. Papa Dudut, hindi ko alam kung panaginip ba ang lahat o bangungot na ang mga nangyari sa napasukan naming sitwasyon ni Jose. Basta ang alam ko lang ay delikado kami kapag nahuli kami. Fred, alis na tayo. Muling bulong niya sa nanginginig na boses. Marahan pa rin niya akong hinila sa braso ko. Dahan-dahan kaming umatras nang maikalma ko ang sarili ko. Noong may maayos na kaming pagkakataon para lumayo ay ginawa agad namin ang maingat na paglalakad na halos pagapang na. Pero sa bawat hakbang ay pakaramdam ko po noon ay parang naririnig ng apat ang tibok ng puso ko sa sobrang kaba. Pagkalampas namin sa kakahuyan, saka lang kami halos sabay na nagtakbuhan. Hindi ko na alam kung saan dumadaan ang mga paa ko. Basta ang nasa isipan ko lang ng sandaling yon ay makabalik kami sa kasiyahan na parang walang nakita. Pareho kaming hinihingal nang marating namin ang likuran ng bahay. Tol, magsumbong tayo sa pulis, giit ko. Paulit-ulit ko pa rin naaalala yung nasaksihan namin kaya para akong mababaliw. Binabagabag ako ng pangyayaring yon. Hindi tol, pwede. Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng magsumbong ngayon. Nababalisang halos pabulong na sagot sa akin ni Jose. Pawis na pawis pa rin siya at hinihingal din gaya ko. Isipin mo, kamag-anak sila ng bride. Lahat ng tao dito kakampi nila. Wala tayong laban dito. Paano kung tayo naman ang isunod nila? Napaisip din ako sa mga sinabi ni Jose. Halos mapaiyak ako sa kaba at nararamdaman kong pagkaawa sa taong pinatay nila. Gusto ko mang sabihin sa lahat ang nakita namin. Pero baka ikapahamak pa naming magkaibigan. Hindi rin kami taga doon. Kaya nagpasya kaming pakalmahin at ayusin muna ang sarili namin bago bumalik sa lugar kung saan kasalukuyan pang nag-i-enjoy ang lahat na parang walang nangyari. Umupo kami, uminom ng kaunti at nakipagkwentuhan sa mga kakilala ni Marlon. Pero sa likod ng mga ngiti naming dalawa, Papa Dudut, nanginginig ang mga kaluluwa namin. Hindi rin nagtagal ay napansin naming dalawa na nagbalikan na yung apat na lalaki at nakihalubilo sa mga tao na parang walang ginawang krimen. Hanggang sa nagkataon na napatingin sa akin ang isa. Pero sa mga titig nito ay ramdam ko na delikado kami kapag nagsalita kami tungkol sa nangyari. Pero inisip ko na lamang ng sandaling yon na nagkataon lang sigurong sa akin siya napalingon. Kaya pinagpatuloy ko na lamang ang pakikipagkwentuhan sa mga kasama sa mesang kinakaupuan namin ni Jose. Kinabukasan, Papa Dudut, abala sila sa paghahanda para sa kasal. Gustuhin man naming magpaalam at umalis na pero baka mahalata nila. Lalo na si Marlon. Simula ng gabing nangyari kasi ang krimen ay wala na kaming pinagkakatiwalaan sa kahit na sino mga tao doon. Pero nagpasya kaming magstay at aalis na lamang pagkatapos kumain. Alam din kasi ni Marlon na may trabaho pa kami kinabukasan. Sa harapan ng bahay ng mga ikakasal ay sunod-sunod ang tawanan, halakhakan at tunog ng mga kaldero at kawali mula sa likod bahay kung saan ay iniluto ang mga handa nila para doon na rin mag-refill. Ang dami rin mga bisitang dumating mula sa iba't ibang lugar at lahat ay excited sa kasalang yon. Kami ni Jose pilit na nakikisaya pero hindi na nawala sa isipan namin
ang nakita kagabi. At nang kumuha na ako ng pagkain ay hindi ko maiwasang mag-overthink kapag napapatingin kami sa mga putahing nakahain. Inisip ko na baka tinutuon nilang inihalo ang laman ng taong pinatay nila kagabi sa mga nilutong handa. Kaya wala akong inilagay sa pinggan ko na may halong karne. Puro gulay lang gaya ng chop suey, ilang seafoods katulad ng mga isda at hipon, at kanin. Maging sa inumin nga rin ay nag-ingat din kami kaya soft drinks lang ang ininom namin. Sinisiguro din namin na kabubukas lang nun. Habang abala ang lahat sa pagkain, bigla kong napansin na may mga taong naghahanap ng kung sino. May isang matandang babae ang halos maiyak kasama ang ilang kamag-anak. Nagtatanong-tanong ito sa mga taong nalapitan nila. May hinahanap silang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Ben. Base sa narinig ko, kagabi pa daw umalis ito at ang sinabi daw sa kanila ay pupunta ito sa sayawan sa kasal ng pinsan nito. Uuwi din daw ito kinabukasan. At hapon na raw pero hindi pa daw ito nakakabalik sa kanila. Ipinagtanong din ng mga ito kung meron bang nakakita sa lalaki. Pero mukhang lahat yata ay hindi na naalala pa ang taong yon. Siguro dahil medyo madilim din ang sayawan ng gabing may mangyaring kaguluhan. Naawa akong pinagmamasdan yung matandang naghahanap dahil baka sa mukha nito ang pag-aalala. Mukhang lola yata ito ng lalaking pinatay. At papadudot halos manlambot ang tuhod ko sa narinig ko na pinsan pala ng bride yung lalaking nawawala. At ang pinakamatinding hindi ko masikmura ay nang mapansin kong isa sa mga kamag-anak ng biktima na nakita kong gumawa ng karumal-dumal na krimen na yon. Abalanan ng sandaling yon sa pakikipag-usap sa matanda. Mukhang itinatanggi din ito na nakita nito sa lugar na yon si Ben. Papadudot, umalis kami ni Jose sa lugar na yon matapos kumain. Nakisabay kami sa pag-alis ng ibang tao nang makapagpaalam na din kami kasama si Marlon. Nakisabay na rin sa amin nang uwi noon si Marlon dahil may mga asikasuhin pa daw ito. Hindi na namin inosyoso pa kung ano yon. Marami pa ring naiwan sa kasayahan at may ilang pang lasing na kumakanta sa karaoke. Naalala ko pa nga noong makalabas kami ni na Jose at Marlon mula sa bakuran. Itinaas pa niya ang kamay niya para magpaalam sa mga taong kakilala niya. Sige, uwi na kami. Salamat sa handaan. Natatandang ko pang ngiting-ngiting sabi niya habang bitbit ang plastic na may lamang handa na iuwi niya dapat para sa pamilya niya. Napansin kong tahimik lang si Jose na nakatungo bago kami parehong sumunod kay Marlon na nagsimula na ring maglakad paalis. Wala siyang kamalay-malay sa pinagdadaanan naming dalawa. Tuloy lang siyang nagkukwento tungkol sa kasal. Halatang nag-enjoy sa mga pagkain nito at iuwi. Grabe ang saya kanina, no? Yung sayawan tapos yung bandang huli nagkahalo-halo na mga bisita. Parang piyesta pa rin sa bayan, no? Oo, parang piyesta nga. Halos pabulong na sagot ko na lamang noon bilang patianod sa mga kwento niya. Sabi ko sa inyo sulit ang punta natin doon. Buti na lang at sinamahan ninyo ako. Ang ganda pa ng bride, no? Dagdag pa niya. Ang bait pa nila kasi pinauwian pa tayo ng handa. Hindi na nagsalita pa si Jose. Mukhang gustong-gusto na talaga nitong makalayo agad sa lugar dahil nangunguna na itong naglakad sa amin matapos pahirin ang pawis sa kanyang noo. Patuloy lang kaming tatlo sa paglalakad sa makipot na kalsada palabas ng lugar, kasabay ng iba pang mga nakidalo. May ilang bata pa akong nakitang naglalaro sa gilid ng kalsada at lahat ng ito ay may bitbit na styrofoam mula sa handaan. May mga aso rin nga akong nakitang abala sa kinakain na pagkain galing din sa kasalan. Pagdating namin sa kanto, agad na tinawag ni Marlon yung
paparada pa lamang sanang tricycle. Kuya, bus station. 3 kami. Agad kaming sumakay. Pagkahinto sa tapat namin, naupo kami ni Jose at Fred sa loob at si Marlon ay sa gilid malapit sa driver. Naalala ko pa nga noon, Papa Dudut, pagkaandar noon. Hindi pa nakakalayo ay nauntog ako at nagkabukol dahil sa lubak ng daan doon. Halos hindi pa kasi sementado ang ibang daan. Habang umaandar ay tahimik lamang kami ni Jose. Tanging si Marlon lang ang panay ang salita buong biyahe. Mukhang kakilala din kasi niya yung tricycle driver. Nagkwentuhan sila. Nang lingunin ko si Jose, nakita kong nakapikit siya. Parang masama na yata ang pakiramdam. Sumandalang din ako at pumikit para matulog sandali para maalis sa isipan ko ang lahat ng mga nasaksihan ko. Mga 30 minutes din ang naging biyahe bago kami ibinaba sa tapat ng bus station. Inabot ni Marlon ang pamasahe naming 3 at sinabi niyang libre na raw niya kami. Agad naman kaming nagpasalamat pagkababa. Papadudot para akong masusuka nang mapagtanto kong karamihan sa kasabayan naming naghihintay ng masasakyan doon ay mga nanggaling din sa kasalan pagkakita sa bitbit nilang styrofoam at ilang mga plastic bag. Napansin ko din kasi sa kulay at uri ng suot nilang damit. Nanatili kaming tahimik ni Jose habang naghihintay ng bus. Naupo siya nang may tumayong papasakay na. Nahalata ko pong kabado siya dahil walang tigil ang paggalaw ng mga daliri niya. Para mang gusto niyang ilabas ang bigat na dinadala niya kaya bigla akong kinabahan. Inisip ko na baka masabi niya bigla kay Marlon ang nakita namin. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Tumango lamang siya at sinabing sumama lang daw ang pakiramdam niya. Dahil baka sa kakulangan ng tulog, singit naman ni Marlon matapos makipagkwentuhan sa kakilala nito. Siguro nga, sabi naman ni Jose at napatingin sa kalsada. Yan na yung bus, kasunod ng sambit ni Jose nang makitang paparating na nga ang inihintay naming masasakyan pauwi. At habang papalayo ang bus mula sa istasyon nang makasakay na kami ay biglang nagsalita si Jose sa tabi ko. Tol, kahit kailan wag na nating pag-usapan yung nakita natin ha. Basta wala tayong nakita. Kahit kanino, hindi dapat natin ikwento. Ayokong masangkot sa gulo. May anak ako. Hayaan na natin yung batas ang gumawa ng paraan para sa hustisya ng taong yon. Wala namang lihim na hindi nabubunyag. Pabulong na sabi niya na sinang-ayunan ko. Ibinaling ko doon sa bintana ang pansin ko para alisin na sa isipan ko ang mga nangyari. Huminga ako ng malalim at hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang dalhin ang sekreto namin yon ni Jose. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi na magiging pareho ang tingin ko sa mga kasal, sa mga handaan at sa mga taong may ngiti sa labi pero may tinatagong kasamaan. Naisip ko rin na hindi lahat ng tawanan ay malinis. Dahil sa likod ng mga ngiting yon ay may mga bangungot na pilit na tinatago para matakasan ang katotohanan. Pinili naming manahimik nang makauwi na kami, Papa Dudut. Pero habang buhay kaming hinahabol ng ala-ala ng gabing yon at kahit na anong pilit kong kalimutan, ramdam kong hindi ako kailanman makakataka sa bigat ng konsensya na iniwan ng nangyaring yon. Hindi ko ginusto ang nangyari pero alam kong naging saksi ako sa karumal-dumal na krimen at pinili kong magtago sa takot. Katunayan nga po ay dala ko pa rin ang tanong sa isipan ko na kung nagsalita ba kami sa mga taong nandun tungkol sa mga pagkain, may makikinig kaya sa amin? O baka kami lang din ang susunod na mapapahamak? Kung nagsumbong kaya kami sa pulis ay mabibigyan ba talaga ng hustisya yon? O baka sa huli kami pa ang mabaliktad?
Papadudot sa nangyari sa amin ni Jose ay natutunan ko na may mga pagkakataon talagang mas pipiliin mong iligtas ang sarili mong buhay kaysa ipaglaban ang katotohanan. Natatakot din kami para sa buhay namin at buhay ng pamilya namin. Katunayan, Papadudot, ay hindi rin nagtagal ay nabalitaan po namin nang nangyaring krimen na yon ay nai-report din sa mga pulis. Balita nga po namin, isa din sa kriminal ang umamin sa ginawa nila. Nakonsensya daw po kaya sumuko. Itinuro din ito ang mga kasamahan nitong gumawa noon sa biktima. Yun lang din naman ang ipinagdarasal namin ni Jose habang nananahimik kami. Ang mabigyan ng hustisya ang lalaking yon. Sana po ay hindi ninyo kami sisihin dahil sa kaduwagan namin noon. Kinailangan lang po namin gawin yon dahil sa takot para sa mga pamilya namin. Sana din po ay magsilbing aral ang naranasan namin ng kaibigan ko. Manindigan kung may sapat na kakayahan para sa katarungan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papadudot. Maraming salamat po and God bless sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Fred. Ramdam ko ang bigat ng dibdib ni Fred habang binabasa ko ang kanyang kwento. Napakabigat na ibinahagi niya ang karanasan sa atin, lalo na at parang bitbit niya hanggang ngayon ang kaba at takot na baka pati buhay nila ay malagay sa alanganin. Kahanga-hanga ang tapang mo sa pagbabahagi ng kwento mo sa amin. Tunay na hindi madali ang manahimik lalo na kung alam mong mali ang nakita mo. Pero sino ba naman ang hindi matatakot lalo na kung pakiramdam mo ay wala kang magagawa para maisalba ang biktima o maituro ang hustisya. Doon natin maintindihan na minsan ay hindi pagiging duwag ang pananahimik kundi isang pagpapahalaga sa ating kaligtasan alang-alang sa mga mahal natin sa buhay. Huwag kalimutan na hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa mga ibang nakakatakot na kwento. Ganon din ang Papadudot Family YouTube channel. At manood po kayo at manalo sa Papadudot Family YouTube channel. Ang kwento natin ngayong araw ay binigyang kulay ni Cristel. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papadudot Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudot Stories, Papadudot Stories, Papadudot Stories. Dito sa